Magandang araw mga kananay. Panibagong lutuin na naman nga ang aking ginagawa mga kananay. Kaya ito at naghahanda na nga ako. Sitaw na violet nga naman ang ating iluluto mga kananay. Binigay nga lang sa akin ito mga kananay ng aking mama. Adobo ko na nga lang yan mga kananay. Kaya bumili na nga rin ako kaagad ng panghalong langgonisa sa aking pang-adobo. Nang ialok nga sa akin yung sitaw mga kananay, dali-dali talaga akong nagpitas. Sabi nga sa akin ng mama ko ay pitasin ko ng araw at walang araw magpitas. Kaya apura na rin talaga akong pitasin. At tamang-tama kako, wala kaming ulam. Ang kako nga ay adobo ko lang at mabilhan ng langgonisa ay isang ulaman na talaga. Tanim nga nila yung sitaw na yan sa tabing bahay nila. Ito nga ang kagandahan dito sa amin sa probinsya. Pumunta ka lang sa kapitbahay ay siguradong meron at meron kang makukuhang pang ulam. O di kaya naman ay pupunta ka sa kapitbahay mo na merong tanim, tapos kapag namitas sila ay makikitinor ka lang, tapos yung kanilang pinag-reject yung pag pinagpilian na gulay ay po pwede mo na rin pang ulam. Lalo nga ngayon tag-ulan mga kananay, napakaraming mga tanim na gulay ngayon dito sa amin, kaya talagang hindi ka mawawala ng panggulay. Kaya kung mapapansin nyo nga ay puro gulay yung aking niluluto. Dahil yun nga ay libre nga dito sa amin. Aba, ay blessing na yun para sa akin mga kananay. At sino ba naman ang inyong kananay para tumanggi sa blessing, di ba mga kananay? Pasalamat na nga lang din ako sa Panginoon mga kananay, dahil nga kahit pa paano nakakaraos kami sa pang-araw-araw. Lalo na nga sa mga pang-ulamin, napakahirap ngayon at napakamamahal ng bilihin. Kaya naman laking ginhawa at laking tipid na nga rin para sa akin kapag may nahihingi akong gulay na pangluto. Kaya talagang masasabi ko na napakasarap tumira sa probinsya, katulad na nga lang ng dito sa amin. Balik na nga tayo sa aking niluluto mga kananay. Nang malambot na nga yung sitaw ito at nilagyan ko na nga rin ng magic sarap at ng paminta. At pagkatapos ay hinalo-halo ko naman para naman lumasa sa sabaw at kumalat sa loob ng sitaw. At kung nakikita nyo nga, medyo kakaiba yung kulay dahil nga kulay violet yung ating sitaw. Medyo nakakatuwa nga talaga yung kulay ng sitaw dahil kulay violet. Ayan, at nilalagyan ko na nga ng suka yung aking niluluto. At pagkatapos naman ay lalagyan ko na nga ng asukal para naman sa pampabalanse ng lasa. At pagkatapos ay hahalo-haluin ko lang ulit. Ilang saglit na nga lang ang ating hihintayin at maluluto na nga yan mabuti mga kananay. At tignan nyo nga mga kananay kung gaano kasarap yung ating nilulutong adobong sitaw. Amoy at tsura pa nga lang talagang napakasarap na. At dahil luto na nga yung aking adobo, ayan, at papatay na natin yung ating kalan. Siguradong mapaparami na naman nga ang aming kain ito at siguradong magugustuhan nga ito ng aking mga anak. Kaya naman uumpisahan ko na nga rin maghain ng aming pagkain. At dahil medyo gabi na nga yan mga kananay at gutom na nga rin ako. At ito na nga, luto na mga kananay. At bago pa nga makalimutan yung ating tirang langgonisa, ito at ilalagay ko na nga sa aming baunan. Safety ko na rin nga kaagad. Mahirap na nga maunahan ng pusa. At sayang din nga naman. Kasarap ko yan ito. O, diba mga kananay, sabi ko sa inyo masarap eh. Char. At pwera bero nga mga kananay, talagang napakasarap nga naman talaga. At tamang-tama nga lang din ang pagkakaluto. At swak na swak nga lang din sa panlasa ng aking mga bagets. At nagustuhan nga din talaga nila. At kain po tayo mga kananay. Thank you Lord sa mga pagpapala. At hanggang dito na nga lang po muna mga kananay. At para po sa mga iba pang mga video na katulad ng ganito, ay huwag nyo kakalimutang mag-like and subscribe. At i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page na Buhay Nanay. Yun lang. Salamat po sa panonood. Nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon.